Another day, another canvas serye for today's video. Gamit nga ang aking cellphone ay clinic ko tong Canva na app. Pinili ko lang yung document na A4 tapos create blank. Dito naman sa search button ay humanap ako ng pang-design na popsicle stick. Naka-pro nga tong napili ko kaya may watermark. Ang una kong ginawa dito sa popsicle stick ay crinap ko sa kalahati. So kung paano ko nga ginawa to ay sundan nyo lang yung mga arrow ko dyan sa screen. Nung okay na ako sa pagkakakrap ay dinuplicate ko lang yan tapos nag-search na ako ng alphabet. Ayan, tinype ko lang yan sa search button tapos namili na ako. Nung makapili na ako ay clinic ko lang yan para mapunta dito sa aking template. Tapos next naman na gagawin ko ay ibahin ng color itong mga popsicle stick. Bale, ipapares ko yung color ng mga alphabet dito sa stick para mas maganda. At una ko nga nilalagay dito sa may template yung mga uppercase na letter. Paulit-ulit lang naman na ganun yung gagawin mga mare kaya napakadali lang nito. Madami nga lang yung alphabet kaya medyo matagal gawin. Pero napaka worth it naman kapag natapos na. Bali, 6 na magkakaibang color lang pala yung nilagay ko dito sa may template. At ito rin kasi yung color ng popsicle stick na meron ako dito sa bahay. Anyway, nung matapos na, nag-add naman ako ng rectangle dito na shape. Dito nga sa rectangle na shape ay maglalagay ako ng text. Pinares ko na rin pala yung color nito mga mare para maging ganito yung itsura. Tapos naglagay ako ng phonics sound kung paano to binibigkas. So yung mga nilalagay ko nga dito ay based lang din kay Maring Google. Para din multi-purpose tong activity na ginagawa ko. Besides sa matututunan ni Bagets yung uppercase and lowercase na mga alphabet, ay mababasa din nila to through phonics. So ayan yan, nung matapos ko nang lagyan lahat ay sinelect multiple ko to mga popsicle stick and then iduduplicate ko. And then pinis ko lang yan mga mare tapos drinag ko dito sa may kabilang gilid. Tapos flinip ko lang yan mga mare para maging ganito yung itsura. Tapos change ko ulit ng color at ginawa kong gray. Ayan, na okay na lahat ay maglalagay naman ako ng lowercase na alphabet. Yung napili ko nga dito mga mare ay same lang din ng style dito sa may uppercase. Pabilog na lang din para mas cute tingnan tapos change ko na rin ng color. So kung ano yung ginawa ko sa unang letter ay ganun lang din yung gagawin ko sa iba pang letter hanggang maging ganito itsura. Tapos nag-add pa ako ng template para dito naman ilagay itong mga may color na alphabet. Itong lowercase na alphabet lang din yung nilagay ko dito mga mare dahil ito lang yung kailangan ko. And then pinalitan ko rin yung color nito mga mare so pinaris ko yan sa uppercase na letter. Ganun nga lang din yung gagawin sa iba pang letter hanggang maging ganito na itsura. Tapos maglalagay na ako ng design dito sa may first page. Bali naisip ko na cloud sa kasan na lang yung ilagay para pumartner siya sa mga popsicle stick na rainbow. Ang dami nga pang design na pwede yung pagpilian dito mga mare so isi-search nyo lang yan sa search button. Tapos kapag may nagustuhan na kayo ay click nyo lang yan para mapunta sa may template. Ayan, tapos nag-add pa ako ng text box para ilagay dito yung I love the alphabet. Itong outline na nga lang din yung pinang-design ko dyan mga mare. Tapos iniba-iba ko lang din ng color para bumagay dito sa akin template. So kung paano ko nga to ginawa ay sundan nyo lang yung mga arrow ko dyan sa screen. Pinaghiwalay ko rin pala yung mga words na I love tapos yung da saka alphabet. So depende na lang sa inyo kung paano nyo i-style tong header or kaya kung gusto nyo tong gayahin. Habang ini-edit ko nga tong alphabet ay parang mas maganda na naka-curve. Kaya nung matapos kong ibahin yung color ay nilagyan ko rin siya ng curve. Dito nga lang din makikita yan sa effect tapos i-click lang tong shape. In-adjust ko lang yan na magiging magandang tignan dito sa aking template. So nung okay na, ito pala yung second page na nagawa ko. Ayan, nung matapos na, isinave ko lang to sa aking cellphone. So sundan nyo lang yung arrow ko dyan sa screen kung paano ko to dinownload. Pagka-save nga sa aking cellphone ay transfer ko na yan sa aming computer tapos nilagay ko sa Microsoft Word. Tapos printin ko sa A4 size na papel. Bali 3 page pala to mga mare tapos sinimulan ko ng gupitin ito mga lowercase na letter. Sinundan ko lang din yung pattern na pabilog hanggang magupit ko na lahat. Ayan yan, na magupit ko na lahat ay nilabas ko na tong laminating film. Inayos ko lang din pagkakalagay nito mga letters dito sa film para masimulan ko na maglaminate. Gagamit nga ako ng pangmalakasang plancha at towel dito mga mare. Kahit nga walang machine ay pwede tayo maglaminate sa bahay. So nung maplansya ko na nga at okay na, magiging ganito na itsura. Kaya sinimulan ko na ulit na maggupit. At sa paggupit nga nito mga mare ay hindi dapat sagad doon sa papel. Nung maggupit ko na lahat ay plinansya ko ulit para mas matibay yung pagkakalaminate. Ayan, nang okay na nga ay nilabas ko na rin to mga popsicle stick. Sinukat ko din pala kung saan yung gitna nito mga mare dahil gugupitin ko yan. Ayan, nung nalagyan ko na ng tanda ay sinimulan ko ng gupitin. Medyo matigas-tigas tong popsicle stick mga mare kaya dapat yung gagamiting gunting is yung matibay. Nung magupit na lahat ay magiging ganito na yan tapos nag-ready na ako ng pandikit.
Bale, itong double-sided tape yung pang didikit ko dito sa popsicle stick sa letters. Tinansya ko lang din yung pagkakalagay ng mga letters para maging sakto doon sa template. Nung matapos na magiging ganito na yan, tapos nilaminate ko na tong first page. Nilagay ko lang din na maayos yan dito sa laminating film para maganda yung pagkakalaminate. Nilapat ko lang na maayos tong plancha mga mare para maganda rin yung pagkakainit. Tapos pati likod ay pinaplancha ko rin mga mare. Ayan, mabilis lang din naman at maya-maya ay tapos na. So, no okay na nga ay nilabas ko naman tong hook and loop. Ito nga yung gagamitin ko para mapagdikit yung popsicle stick sa layout. Bale, ito magaspang yung ilalagay ko dito sa mga popsicle stick. Tapos ito namang medyo malambot dito naman yan sa may layout. Nung matapos na nga ay magiging ganito na itsura niya. O, diba? For sure na matutuwa yung mga kids dito habang natututo sila. Sana nakatulong tong video ko sa inyo. Yun lang. Ingat lagi.